Mapagpalang araw sa ating lahat. Diyos agaw tandi ka mo aming ngawawagi nga kaiba na go. Na imbag nga aldaw kada kayo aming kakapsat ko nga Ilocano. Welcome back sa ating vlog na si Kuya Agusting Adventure. Eto tayo ngayon guys, papunta tayo ng Al-Ula, Kingdom of Saudi Arabia. Hali kayo guys, inyo ako samahan sa aking pagbiyahe. Kasalukuyan guys, nandito tayo ngayon sa along Algat Road, Qasim, Kingdom of Saudi Arabia. Malayo-layo guys ang ating lakbayan na naman ngayon dahil Al-Ula ang ating biyahe. Shout out sa lahat ng mga minamahal kong mga viewers. Maraming salamat sa iyo guys sapagkat lalo pa tayo na nadagdagan ngayon ng ating mga viewers. Ito ang ating ngayon guys, malayo itong ating biyahe. Umalis tayo dun sa planta kahapon ng alas 7 na ng gabi. Yung alis natin dun. Ngayon nandito pala tayo sa dahil nantok tayo. Natulog ako dun sa may Western Bakery sa Ria. Tapos bumangon ako ng alauna. Kaya dito pala tayo ngayon sa Algat, alauna ng madaling araw. Tapos yung ating arrival time mamaya ang gabi, ano ba yun? Alas 9 ng gabi guys. Hindi, alas 10, ganun, 21. Magandang biyahe dito guys, kaso nga lang ang problema puyat itong gatas na to. Ngayon nga lang masarap inumin ng gatas na Almaray. Yung dito nga pala pagdating namin dito sa ganitong lusungan, lalo na rito sa Algat, pag ganitong palusong, yung iba umu-overtake. Pero kung ikaw maingat ka na ayaw mo mahuli, sumunod ka na lang sa batas trapiko kung tawagin. Dahil sayang ang kapag nahuli ka rito kasi bukod sa mahal lang traffic violation ang ganitong palusong. Yung pakyat nga guys, dati 500 yan, ewan ko na ngayon, di lalo na itong palusong dahil mabilis. Yung pakyat kasi mabagal. Kaso nga lang, dapat ang priority dyan yung pakyat na huwag sana nilahuliin kasi mabibitin. Kaso mali yung patakaran ito. Magapang-gapang yung guminto na guys. Natuluyan ng huminto. Palusong pa yan natuluyan na silang huminto. Ayaw nang umabante.
Yan, mga day na ang overtaken yan. Pinsan din, kapag kinada yan, huli rin yan. Ayan guys, yung taas niyan ng hinukay nila yan eh. Yan yung pinakaano niya, pader niya. Lupa yan naman. Yan ang ating kaibigan Almaray. Panggapang eh. Panggapang din siya eh. Dapat na yun, CPP yun, CPP Almaray yun. Naka 4 gear lang tayo guys, tapos naka engine brake tayo. Kaya yan, usad lang na ganyan abante. Gapang-gapang lang, makakarating din tayo dun sa baba. Yan o, malalim yan guys, sa baba. Kasi rito, kapag yung nakababad ka sa foot brake, sigurado pagdating dun sa baba, nagbabaga na yung mo, yung brake lining mo, saka brake drum o kaya disc brake. Yung disc ng preno mo. Kaya ito lang tayo. Engine brake lang. Usad naman eh. Usad-usad lang na ganyan. Tapos nakabitaw tayo sa accelerator, sa sililyador, nakabitaw sa clutch, nakabitaw pa sa preno. Yan, na engine brake lang. Kaya mula siya gumugulo na ganyan. Pag medyo dumikit at na malapit ka na doon sa kuhan, may gamitan mo din ng foot brake. Yan, pitik-pitik lang gano'n. Parang ano lang yan, yung pitik-pitik lang. Yung yari lo kagidang rito, apam mo lamang tagginayagayong itrabaho, tapi ano kung nari mananayong kudang uri. Aram mo kurag kwanto seryoso ang itrabaho, awang mong to kayo tupakkan na. Jebi tawing trabaho, tawing itakkan ni Almaray. Walang katapusan na trabaho. Yun, overtake yun. Huwag mong gayahin yun, huwag ka magpadala doon. Ito, maintindihan natin itong ating sinusundan kasi sa pagkanya mga luma na truck. At isa pa, talagang nag-iingat ang driver. Kaya lang natin pagbigyan, susundan lang natin hanggang doon sa baba. Kasi naka-overtake nga tayo, mamaya, malay mo kung paing lang nila yan. At pagdating doon sa baba, hindi mo alam, nakabang na pala doon yung police patrol. Mauna ka? Mauna ka guys. O, ayan o. Mauna ka. Mauna ka. O. Ayan o, silipin mo yun o. O. Okay. Bubusinahan mo pa ako eh. Sinamo ako ako pa yung bubusinahin mo. Bubusina guys itong nasa likod natin eh. Hindi niya alam meron ako sinusundan. Mag-overtake ka kung gusto mo. Oo, talaga o. Yun, pumitik na rin yun ng sinilyador. Yun.
Ay dumiin na ng sinilador yung ano, ating sinusundan. Oh. Kanina, nag-slow moving siya. Eh, ayos yun. Kasi dito guys, dyan, isa at meron dyan yung nagtatago na pulis. Nanguhuli, police mobile. Kaya hindi mahirap yung basa-basa lang overtake. Ano rin tayo? Dito. Nag-iingat lang tayo guys, nag-iingat lang tayo. Saka dyan, bawal huminto dyan. Huwag kang huminto dyan. Kaya kapag nadaanan ka rin ng pulis dyan, huli ka rin. Pipicturean ka lang. Pipicturean lang naman. Tapos alis na yung, yung place mo. Ganun lang dito. Picture lang katapat mo. Ganun sana sa Pilipinas. Hindi na nila kumpiskahin yung lisensya. Ayaw, yung pulis sa ilalim ng tulay. Huwag tayong dyan. Ito sa ilalim ng tulay, guys. Tayo ron. Ayan natin muna yung mauna kasi may pulis doon. Yun. Sa ilalim ng tulay. Pulis yun. Pinangabay. May pulis sa ilalim ng tulay. Ayun. Highways ko sa ilalim ng tulay. Ang babait guys ng ng mga truck, ng mga driver kapag may pulis sa ilalim ng tulay. Ang babait. Wala overtake yan. Pero kapag nakalayo yan, kita mo. Mahirap yung ganitong sinusundan. Wala nang karga. Gumapang-gapang pa. Yan na mahirap. Mga driver na ganyan.
Arayado yung ano na yun. Yung dam na yun. Tayo, 90 lang eh. 90 lang itong Volvo eh. Ay, kung ito'y kahit malasa na 100 eh. Ayos eh. Wala eh. Hanggang dyan na lang eh. Talagang sakal na sakal eh. May ilalakas pa sana eh. Lang makina eh. Kaso ayaw na. Kaya di mo maiwasan na malakas sa diesel, malakas sa langis, dahil kapon. Dapat pag ganito sana mga pangarga gatas, kahit mala sana lagyan nila ng 100. Targaman lang sana ng 100. Pwede na. Ayan eh, 90 ang speed eh. Marami naman na bumabangga ng mga driver nila. 90 pa yun. Tapos kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Di wow, sana all. Sana all ka na lang eh. Natawa ka nga lang. Dati ginawang 80 eh. Tapos ginawang 90. Ayan guys, yung tripod oh. Yan. Yung tripod kung tawagin yan. Camera na yan. Yan ang tripod. Yung camera na scale. Atom na yun. Sa gabi, pagka hindi mo mapansin yun, mapansin mo din siya kapag kumislap. Sasabi mo na lang, ay, camera pala yun ah. Yun. Ito na magigising yung ano. Diba? Yung pangarga pala natin guys, ano yan, gatas at saka tinapay. Yung gatas, dito ikinarga sa unahan. Kasi yung itong repair na ito na ating hinila, na pinagkarga nila, ay kung tawagin yan, dual door. May pintuan doon sa gitna yan. May divider yan doon sa gitna. Kaya tawag nila dyan, dual. Yung sa dulo, ano yun, kumbaga yun, ang temperature doon, 22. Fan lang yun nandun, fan. Tapos yung dito sa unahan, positive 3 yan. Yan, nandyan yung lamig. Yung gatas. Ilagay nila dito sa unahan ng trailer. Dito guys, sa ating dinadaanan na yan, Red Sun yan. Ayan, Red Sun. Maganda yan, maganda magmotor-motor dyan. Mag-relax pag umaga, ganun, hapon. Yung motor na 3 wheels, yan, maganda yun, no? Patakbuhin, paakyat, pababa. Parang ikaw lang din, akyat baba. Mabigo ka na sa pag-ibig, ligaw ka pa rin, umaasa ka pa rin, nasasagutin ka pa rin. Hanggang ma-realize mo sa sarili mo na hindi ka talaga gwapo. Ganun lang yun. Mahilig ka nga sa chicks. Yung chicks naman hindi mahilig sa'yo, yun ang hindi maganda. Diba? Yung pang feeling. Feeling. Parang ganun ba? Kaya, tsaga-tsaga lang guys. Ang trabaho, tsaga lang. Huwag masyadong seryoso. Trabaho lang. Wala kasing yan o, ganda ng ano yan. Ganda ng mga view niya. Yung Red Sun na yun guys.
sino yan, nabuhagin. Kulay pula. Itong Saudi, kapag ito'y may gubat dito, itong malawak na gubat. Kasi napakalaki ng Saudi. Napakaluwag. Pag maano ito ng ano ba yung gubat ba, kung mabubuhay ba dito yung mga gubat na kahoy ka. Napakalawak itong Saudi. Nakaraan guys na araw, talagang wala akong kagana-gana bumiyahe. Nung Sabado, wala akong kagana-gana biyahe. Para bang ano ba, yung wala ka sa mood magmaneho kasi yung stress ka ba, ganun. Tapos malalaman mo yung ganun na yung sweldo mo na alam mong hapit na hapit ka sa biyahe. Tapos malalaman mo lang yung trip allowance mo napakababa, parang nakakapanglumo ba? Kasi kung kailan naman mataas yung trip mo, saka naman mababa yung ano mo, yung trip money mo. Samantala yung noong mababa yung biyahe mo, palit lang biyahe mo, mataas naman ngayon yung ano, yung demand naman ng trip money mo. Kaya, yun, hindi ako nawawalan ba ng gana ba sa pagmamaneho ba? Parang ganun ba? Awa ng Diyos, nang galing tayo ng Jeddah at kahapon, naayos din. Kaya nga, wala naman perpektong tao. Lahat naman tayo nagkakamali. Naitama din ang dapat itama. Kaya sa awa ng Diyos, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Diyos, kaya nga sabi na lahat ng problema may solusyon. Huwag daanin sa init ng ulo o anuman makuha sa mahinahon. Kasi ang mahinahon na pananalita ayan ay magdudulot yan ng pagmamahal sa kapwa. Ngunit ang nagsasalita ng pasigaw may galit yun sa puso. Ang galit. Kaya makuha lang natin sa malumanay. Kaya ito ngayon tayo, back to normal ulit tayo dahil naayos na ang ating problema yesterday. Because until on Saturday that we have a problem, small problem. Pag ganito pala guys, napuyat ka sa biyahe,
Yung pakiramdam mo ba, pag may karoon kang gustong isalita, tapos hindi mo ma-pick up agad sa isip mo. Parang, kumbaga ba yung yung utak ba wala nang laman, ganun ba yan? Ganun ba? Tapos ewan nga, hindi may paliwanag. Nagaganitong po yan. May tulog naman, kaso, yung pagkaganitong papunta ka sa pagdeliveran, kailangan mo talagang hapitin sa daan. Pero kapag yung pabalik ka naman, ayun na, kahit itulog mo na magdawag. Ayun. Kaya ako'y natatawa nung nakaraan. Because we have a small issue before, but now is all problem is solved on yesterday. So now, I'm here in Nagasim, Borayda, going to Alula. Thank you so much guys for your supporting to my channel. Naway wala kayong pagsawa sa panonood sa aking upload na video. Shoutout sa lahat ng minamahal kong mga viewers. Yun nga yung kasabihan nila guys dati na yung ito ano man ang mga napagdaanan natin sa buhay, lahat yan may solution. Ilapit lang natin yan kay Lord at tutulungan tayo. Huwag nating daanin sa mga mainit na pananalita at pasigaw na pasalita, kundi daanin lang natin sa mahinahon na pananalita at intindihin natin ang ating kapwa-tao. Ayan guys, yan ang dates na produkto ng Saudi. Talagang kung gaano kayo kasweet o katamis ng iyong girlfriend at jowa, mas matamis pa yan guys sa pinakamatamis. Talon yung truck natin dyan sa truck line na yan. Maano kasi guys, rough road, matalbog. Ayan guys, yung loob ng truck ko, yan, gatas. Tapos baso ng kape. Ayan yung baunan, kaldero, kasirola, kanin, ulam. Ayan gulay, kamatis, tubig. Tapos yung puti na yan, yung galon na ugasan. Ilagay ko sa loob na kasi hindi pwede dito sa likod. Tapos yan higaan natin guys. Wala tayong kasama sa biyahe. Isa lang tayo. Wala tayong pahinante. Ang pahinante natin guys, cellphone. Tawa ko guys kagabi nung kinuha ko itong trailer na to. Kasi itong na to, dito kasi sa Albalay.
pagkadugtong mo, bago idugtong mo yung pagkadugtong mo ng trailer, i-checklist mo yan. Titignan mo kung may gas-gas, kung may mga tama, yung yung trailer, kung may galos siya, tapos yung gulong, tignan mo kung may tatak na almaray, tapos tignan mo yung ilaw, kung may mga clearance light, ganun lahat, tapos tignan mo yung map guard. Ngayon, natatawa ako kahapon kasi yung trailer na to, walang map guard sa kaliwa. Ngayon, tinawag ko doon sa opisina, doon sa opisina ng planta. Sabi ko, dadali ko doon sa planta yung trailer kasi walang map guard. Ngayon, ang sabi sa akin nung monitoring, yung mga nagtatrabaho doon sa TSL na yun, kung tawagin nila, yung Transport Service, ewan ko kung ano yung labor yata. Wala ba, hindi basta ganun na yun. Sabi sa akin, basta nilagay ko daw na remark doon sa checklist, sa notification, ayos na daw, biyatak ko na raw ako, wala daw problema dahil sagot daw ng kumpanya. Ayun, ang sagot ko doon sa, sa nagano doon sa kausap ko ganun. Sa iyo kako walang problema, pero sa akin kako malaking problema yan kako kasi ako kako hindi ako driver ninyo, sa farming kami, sabi ko doon sa kanya yun. Mapilit siya kahapon na hindi daw nadali doon sabi ko sa kanya. Pero sigaw-sigaw na siya, sabi ko sa kanya sa Arabic na yung tamok mapi, sabi ko sa kanya. Natatawa lang sabay. Tapos sabi sa akin, what do you say? You're mapi, sabi ko sa kanya. Sa kwan na Tagalog, bobo. Ikaw ko, bobo ka ako Kala mo ka ako ikaw magbabayad ka ako ng traffic violation ko? Sabi ko kaliwali. Sabi ko, ayaw ko bumiyahe. Tapos nilagyan din ng map guard. Yun, saka ako tumagpo. Kasi guys, dito, kapag yung uto-uto ka rito, ikaw din ngang maiipit, ikaw din maging kawawa. Kasi kapag itinagbo mo to na wala kang mud guard sa trailer, takaw huli yan. Ayun, kapag nahuli ka, sabihin na lang nila sa'yo, alam mo pala walang mud guard bakit mo tinagbo? Di ba? Kaya sa mga kapwa kong mga driver na dito naka-assign dito sa CPP, pag walang mud guard yung trailer ninyo, bago kayo tumakbo, bago kayo lumabas, ipagawa nyo muna. Mahirap na, mas maganda na, maigi yung sigurado. Kahit sabihin nila na sa kanila yung huli, tayo pa rin maiipit. Kasi sabi sa akin kagabi guys, Jomel, sabi sa akin, no problem, even you, how many you get your traffic violation for this violation of mud guard, no problem. The company is pay, sabi sa akin. Tapos, sabi ko, ayaw ko kako, hindi pwede. Sabi ko gano'n, aliwali. Tapos sagot sa akin. Sabi ko gano'n, no, I will not go until they cannot fix this mud guard. Sabi ko, rubber mud guard. Sabi ko, tapos, no, do not come here in CPP plant. Because that your trailer is delay, sabi niya. Delay? That is not my mistake, sabi ko. Because, you know, why? This trailer is delayed to come here. Delay loading, sabi ko. Tapos sigaw siya. No, I said, do not come here. Why? You are my employer. You pay my salary. Sabi ko kami sa kanya. Huwag na naggalit siya sa akin. Sabi niya, huwag na galit siya sa akin. Nagsisisigaw na. Natatawa ako Nagsisisigaw na dun sa... Sabi ko sa kanya, i-explain ko na ganun nga, na ipagawa ko muna. Lalo mo siyang inaasar kasi nagagalit na Lalo kong inaasar. Kaya ako'y natatawa ako sa sarili ko kagabi. Madali ka akong maasar pala ka akong mga to. Tapos panay ang tawag niya, hindi ko na sinasagot ng tawag nila. So yan, ganyan ang mga ugali ng mga yan Kaya kapag sumunod ka at sundin mo yung sinasabi nila, na alam mo yung kapapahamak mo, huwag kang pupunta, huwag kang lalabas, huwag mong ilabas ang trailer. Pagkat maaari, kung hindi nila gawin, yung UWL, ibalik mo doon sa opisina. Yun, ano yan. Kasi ang mudguard ng trailer, yan ang tinitignan nila ngayon ng mga
na mga police mobile o kaya sa checkpoint, yung mudguard. Na dito sa biyahe natin, sa pupuntahan natin na yan, malupit yung mga mga pulis dyan na nanguhuli ng mudguard. Kaya yun lang ang aking masasabi sa inyo, mga kapwa ko mga driver na na-assign dito sa city. Sinishare ko lang guys yung ko kahapon. Yung yung naranasan ko kahapon. Tapos yun, nung kinabitan na ng mudguard, yun, lumabas na ako. Pero kung hindi ka magpapatigasan sa kanila, ikaw hindi maging kawawa. Napakasarap kasi ng bumiyahe ng yung kompleto, yung trailer. Kompleto nga tractor head mo. Kulang-kulang naman ng accessories yung trailer mo. Yun yung takaw huli na nakikita ng mga pulis. Di violation ka rin. Katulad yan, kung wala kang kung tawag nila yun sa permit, yung bayan. Pag wala ka doon, huwag kang lalabas. Lalo na yan. Pag sinabi nila, tanungin sa'yo, my friend, you have WhatsApp? Sabi sa'yo. Pag sinagot mo, yes. Okay, you go now because bayan is I will send you your WhatsApp. Sabi sa'yo, ganun. Send na lang daw sa WhatsApp. Huwag kang maniniwala. Kasi, kapag lumabas ka at nahuli ka, na wala kang bayan, ano yun o kumbaga travel permit yun Kapag wala ka ng travel permit na yun, at nahuli ka, ikaw ang kawawa, ikaw ang maiipit na driver. Kasi, sasabihin nila sa'yo, wala kang travel permit, bakit ka lumabas? Who told you? Sabihin sa'yo. Sino nagsabi sa'yo? Na lumabas ka, na gano'n ang sabihin sa'yo. Tapos magturo ka ngayon ng tao, maghuhugas ngayon yung itinuro mo dun sa opisina na yun. Nasasabihin na wala siyang sinabing ganun sa'yo. Kaya gagawin nyo guys, kapag sinabi sa iyo na kung tanungin sa iyo, halimbawa, kasi yung reefer, kung minsan yung reefer na yan, kapag na yan sa oras niya, na yung departure mo, kailangan may labas na yung trailer na yan, bago matapos yung oras niya na deadline niya, kailangan nakalabas na sa planta. Tapos gano'n na sabihin sa'yo, natanungin kung may WhatsApp ka, sabihin mo wala. O sabihin mo kahit meron kang WhatsApp, tapos sabihin sa'yo, isasend na lang sa WhatsApp mo yung travel permit mo. Huwag kang papayag kasi hindi nila gagawin yun. Hindi nila gagawin yun. Makakalimutan na nila yun, makalagtaan na nila yun. Kasi kung talagang gagawin nila yan, nahuli ko na din silang minsan Meron silang driver na nakalimutan niya kumuha ng bayan. Ngayon, nandoon na siya sa plant 5. Tinawag niya yung plate number niya dahil gawan siya ng bayan at isiniwasan. Ano yung ginawa guys? Ang sabi sa kanya, pumunta ka dito at ikaw mismo ang kukuha dito. Sabi sa kanya gano'n. Kaya, yun lang ang ating share sa inyo guys. No travel, no document, no travel permit, no, wag kang umalis. Ganun lang yun. Kita mo, ang bilis nila sa alas 4 gagawin yung travel permit mo. Lang. So, maraming salamat guys sa inyong panunood sa aking na-upload na video. Lagi po tayong mag-iingat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa panunood sa aking ina-upload na video. Maraming salamat. God bless you all.